Kumusta naman kaya ang mga lansangan sa Kamaynilaan at sa labas? Nako, we now speak to Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations of the North Luzon Expressway or the NLEX. Magandang hapon po, Sir Robin, Lord po at si Pao. Good afternoon po, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sir Lord. Opo. Okay, sir, alam ko bukas pa ninyo inaasahan ang dagsa, pero ano ho ba ang unang-una siguro 3 o 5 bagay na nais po ninyong ipa-remind sa ating mga motorista, Sir Robin? Opo, yun po, unang-una po siguro yung pinaka-importante pa rin po na bago bumiyahe po sana, kailangan ma-prepare nila, ma-ensure nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po sana yung magda-drive at sana po mag-monitor din po sila ng current situation po ng traffic dito sa NLEX at SCTEX bago po sila bumiyahe para kung meron po talagang sobrang sikip ng daloy ng trafiko at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pag-travel ay mas mainam po na gawin po nila yon. So kagaya na nabanggit nyo po, inaasahan po namin na baka meron na pong bibiyahe bukas ng hapon. Pero ang dagsaan po talaga, ina-expect po natin ng hapon ng Huwebes hanggang gabi at umpisa ulit po ng madaling araw ng Friday hanggang hapon na po ulit yun. Ito po yung ating mga panorte nating mga kababayan. Sir Robin, gaano po ba karaming motorista ang inaasahan yung dadaan sa NLEX? At ano pong mga adjustments ang gagawin nyo? Will you be opening more cash lanes or possibly zipper lane na rin po kung sakaling maging napakabigat ng trapiko? Yes, ma'am. Inaasahan po namin or ina-expect po namin na baka tumaas po na mga between 5 to 10% po yung ating daily average. That translates to more than 20,000 to more than 30,000 po yung dagdag sa daily average po natin. From normal daily average po na around 20,000 po dito sa NLEX connector, 350,000 po dito sa NLEX mismo. Tapos 80,000 po dito sa may SCTEX. So tama po 'yun pagka po talagang dumami pa po yung mga cash-paying motorist po natin, nag-a-adjust po tayo ng mga allotment ng mga lanes po natin dito sa mga toll plazas for as long as hindi naman po naapektuhan yung ating RFID lane. So sana po magpakabit na lang po ng RFID yung ating mga kababayan kasi mas mabilis pa rin po talaga yung daloy ng traffic pag naka-RFID. Lalong-lalo na po ngayon na meron na po tayong 1 RFID para sa lahat po ng expressway dito po sa Luzon. At yun po nabanggit ninyo, ma'am, yun po yung strategy po natin ginagawa, lalong-lalo na po kung talagang yung capacity po ng ating lanes ay sumosobra na po yung volume. Kami po ay nag-i-implement po ng counterflow para sa isang direksyon na mas makapal po yung volume at kinukuha po doon sa isang direksyon naman po yung isang lane na mas magaan po yung daloy ng traffic. Kung mamarapati nyo lang si Robin, sa website po ng NLEX Corporation, ito po yung sinabi ninyo mga peak hours. So babanggitin natin to para maplano po in advance sa mga kapatid po natin mga nakatutok ngayon. Afternoon ng October 29, sir, Afternoon ng October 30, tomorrow afternoon. Opo, hanggang gabi ng October 31st. Umaga ng November 1, afternoon, hapon ng November 2, at morning hanggang tanghali ng November 3. Ito raw ay talagang, kung maaari, ay talagang dito talaga yung dagsa talaga at kung pwede, planuhin at iwasa, wag sumabay. Opo. Okay. Yes po, tama po, sir. Sir Robin, kanina nabanggit niyo po yung 1 RFID, Although may ibang nagre-report na nagkakaroon ng aberya sa pag-apply or pag-unify nga nitong RFID nila. Ano po ba yung process dyan and are you addressing these delays doon sa mga application? Yes, ma'am. I think they can either apply online, register online po, pwede po dito sa ng MPTC, Metro Pacific Tollways, yung sa Easy Trip. So they just need to visit po yung aming website sa Easy Trip. And then nandun na po yung step-by-step na susundan po nila. Kasi in that step, kukunin po yung mga details ng sasakyan and then kung ano po yung RFID na ikikip. Kasi between the 2 RFIDs na existing po ngayon, you have to keep one. And yung pong i-maintain po na RFID, let's say, ECT po yung maintain nyo po, yung balance po ninyo dun sa isang
easy trip niyo po ay makikredit o malilipat po doon sa i-maintain po na balance. So, kung magkakaproblema po sila ng pag-register online, baka mas mainam kung may time po sila, mag-visit na lang po sila sa mga on-site stations po natin para mas sigurado. Dahil kung meron din pong problema, halimbawa nakakaranas na po, nagkakaroon ng problema doon sa pag-read doon sa RFID na baka kailangan na rin pong i-replace yung kanilang sticker. Sir, halimbawa, ako po, yung sasakyan ko po, sir, ay parehong merong auto-sweep at merong easy trip. Okay lang po ba na i-maintain yun o kailangan ko pa rin mamili po ng isa, sir? Yes. Ano lang po, choice lang po yung mamili po kayo or mag-register po kayo ng one RFID. Yun pong dalawang existing po, actually you can maintain pa po, gumagana pa rin naman po yun. Pero ang kagandahan po kasi pag iisa na po yung sticker nyo tsaka yung wallet, yung account, isa na lang po yung binabantayan po ninyo. So siguraduhin na lang po na alam natin kung magkano yung toll fee nung ating dadaanan na expressway, yung length, para po mas mabilis, actually mas madali mag-maintain ng isang wallet na at saka isang RFID. Opo. Sir, ano ho ba ang kadalasang sanhi on a regular day? Yung sanhi ng mga nagbi-build up po, may mga pasaway pa rin ho ba na pinipilit nila na iba yung dala nilang RFID na doon sa Katimugan at pinipilit po, halimbawa, dyan sa norte? Hindi enough yung load. Meron po tayong mga ganung sitwasyon, sir, pero hindi naman po ganung kadami. Kaya ano na po to, pagkakataon na po nga na meron na po tayong one RFID para hindi na rin po malito, even yung balance po. At yun lang po, napansin din po natin yung mga ibang may RFID na, hindi po na-maintain na meron silang sapat na load. So dumadaan pa rin po sa cash lanes kung saan minsan talagang humahaba po yung pila natin doon. So mas mainam po kung may RFID and then ma-maintain po natin yung may sapat na load. Magkakamutan lang na ulo yung driver at yung nag-a-attend ng toll booth. Ano? Sir Robin, kasi may argumento ako narinig. Ano? Ang mangyayari, yung bagong RFID daw, nasa likod na ng windshield as opposed yung dati nasa labas. Tama ho ba, sir? I think may ganun na pong mga ginagawa, sir, kasi mas protected po yung RFID. Pero kailangan po talaga clear lang po yung windshield po natin para ma-read po na maayos. Sir, ano ho yung mga ginagawa natin para maiwasan po yung mga makukulit na truck na sumasabit na naman po? Oo, sir, 'di ba earlier this year yung mga na-report natin na sumabit dun sa mga bridge along NLEX at naging cause ng heavy traffic na rin dyan along the expressway. So mas compliant na ba ngayon yung mga truck? Yes, ma'am, mas compliant na po at ini-ensure po namin na dito pa lang sa pasukan na-screen na po sila, kaya po kami nag-deploy ng mga dedicated na mga tao po sa mga entries po natin to manage po yung mga ganitong matataas na trucks while waiting po dun sa longer term na solution po sa ating mga bridge, like pagtataas po ng mga bridge na to. So, meron po kami bawat entries dito sa expressway na mga tauhan pa natin na nagbabantay po dito sa mga height ng mga trucks. Opo. Sir, ito pong MPT Drive Hub app, no? Ito raw ay yung maaari pong gamitin ng mga motorista para sa real-time updates po na traffic. Ano po ang nagagawa nito na wala po yung mga the usual po na ginagamit po natin mga traffic apps, sir? Yes, sir. Unang-una po, yung MPT Drive Hub na mobile app, pag na-download po ninyo, pwede po i-register yung RFID account and using yung MPT Drive Hub at saka yung ating mga online accounts, pwede po mag-monitor ng load balance ng ating RFID. Pwede rin po mag-reload using ating mga online accounts. And pwede rin po mag-monitor po ng traffic situations sa kabaan po ng NLEX. So, yun po yung ano. And later on, may mga feature pa po itong idadagdag dito sa MPT Drive Hub na mobile app. Sir, hanggang ngayon po, marami pa rin nalilito doon sa cash. Doon yung mga yung pag-split, last minute decision kung cash nga ba ako o sa ano RFID. Oo, 'di ba? May mga ganun po. So, ano po ba ang proper guidance dito? Dapat ba kumana na agad yung mga kotse kung alam nilang hindi sapat yung balance nila or wala silang RFID, sir? Yes po, tama po, ma'am.
in almost all of our toll plazas, yung ating cash lanes nandito po sa right side po. So, makikita din naman na halos lagi may pila po doon sa cash lanes eh. Minsan may silang pero meron tayong 2, 3, pero kung talagang sobrang dami po, I mean, nagkasabay-sabay po, humahaba po talaga yan ng mga mahigit 20 na sasakyan. So, hindi mo po may interchange po doon sa may dedicated RFID lane kasi mabilis ang dali dito sa ating RFID lane. Sir, huli na lang pong mga reminder sa mga nanonood sa atin. Yun po, na ano ko na rin po kanina na napaka-importante po talaga na bago bumiyahe po ay i-check at i-ensure yung sasakyan po nila ay nasa tama at yun po, mainam din po na mag-monitor po talaga ng traffic para mas maplano po nila yung kanilang pagbibiyahe. At yun po, sa NLEX Corporation, NLEX ECTEX, NLEX Connector, NLEX ECTEX at NLEX Connector ay naka-ready naman po kami para sa season na ito. Akala ko natanong ng kasama ko, sir, yung biyaheng arangkada, hindi pa pala, no? Sir, tell us about itong biyaheng arangkada Motorist Assistance Program po. Opo, ito po nga yung ating Motorist Assistance Program na pinapatupad po natin during mga ganito pong peak periods. At yun po, dito sa Biyahe Arangkada, ito na po rin yung kami ay nagde-deploy na mas maraming mga tauhan. Ganun din po na yung mga assistance natin, may mga nakaantabay na mga ambulansya, mas maraming tow trucks at nag-i-implement din po tayo ng free towing para sa mga class 1 na vehicles to the nearest exit. Starting po October 30 ng 6 a.m. hanggang November 3, 6 a.m. para mas mabilis po yung ating pag-clear ng mga insidente. At meron din po mga pamimigay ng mga bottled water, free bottled water sa mga ilan na mga motorista na mai-intervene po natin dito Sir, sa mabilisan lang po. Expressway na magkakaproblema. Opo, so kung magka-emergency po along the expressway, anong number po ba dapat tawagan or i-message online? Opo, tumawag lang po sa aming hotline na 135,000 kung hindi man sila na-monitor kaagad sa mga CCTV at saka yung mga umiikot naming mga tauhan, mga patrol. 135,000 for roadside assistance. Yan. At sana hindi na kailangan magamit yung sa may paglagpaso ng Valenzuela. Yung alam mo parang ron, area doon na pag nagka-problema yung preno mo, may mga sandbags. Nagamit na ba yun, Sir, ever? Opo. Ito pong bago pumasok po ng Balintawak Plaza, may mga nakakagamit po ng mga trucks, yung mga nawawalan po ng preno. Yung ating speed stopping lane po. Sumasadsad po doon at hindi rin po na i-injure o hindi nasasaktan yung mga driver. Napipigilan po nung sand, po na yon yung pagbangga sa mga guardrail po. Gusto ko mapanood kung may mga video yan, Sir Robin Ignacio. Sir, maraming salamat po sa oras ninyo. Sir Robin, thank you for your time, sir. Maraming salamat po. Ang ating pong maraming salamat po. Magandang hapon po. AVP for Traffic Operations ng North Luzon Expressway, Sir Robin Ignacio. Thank you, sir.